Sa mga piyesta opisyal, mananatili ako sa tuluyan ng magiging manugang kong babae. Pero nilock niya talaga ako sa kulungan. Maghihiganti ako. Nanay, may nobya na ako. Susunduin ka niya sa Starlight Inn na inbook ko. Mahusay. Masyado kang abala sa trabaho nitong mga nakaraang taon. Laging sinasabi na wala kang panahon para manligaw. Sa wakas, makikita ko na ang araw na makilala ko ang manugang kong babae. Maagang pumanaw ang tatay mo. Kung alam niya sa langit, masaya rin siya para sa iyo. Sige, pabayaan na kita, nanay. Tatapusin ko ang trabaho dito at sasalubungin ko kayo mamaya. Sige, tutungo na ako sa tuluyan at magpapahinga at maghihintay sa pagdating ng magiging manugang kong babae. Arthur, ang ating anak ay nagsisimula na sa wakas ng pamilya. Hi, nag-book ako ng kwarto 303. Gusto ko sanang mag-check-in. Sige, isang sandali. Nanay, ang magiging biyenan ko ay darating na sa ating tuluyan. Siya ang tagapangulo ng Apex Group. Bigyan mo siya ng pinakamagandang kwarto, na siyang kwarto 303. Kung gagamutin natin siya ng maayos, tiyak na papayag siya na magpakasal kami ni Julian. Talaga? Kung gayon, magiging biyenan ako ng amo ng Apex Group. Oo naman. At tulad ni Julian, mahigpit siya sa pamamahala ng resort. Ayaw niya ng anumang alitan sa mga bisita. Kaya ingatan mo ang sarili mo. Okay. Sige, nakuha ko. Hoy, ikaw! Tigilan mo ang pag-check-in. I clear out ang kwarto 303 para sa akin. Nabook ko na ang kwarto. Paano mo kakanselahin lang ng ganyan? Uy mahal, ano ba ang ingay na ito? May mahalaga akong bisita ngayon. Kukunin ko ang kwartong ito. Akin itong tuluyan. Maaari kong kanselahin ang iyong reservation kahit kailan ko gusto. Anong ugali yan? Ganyan ba itinuro sa iyo ng amo mo kung paano tratuhin ang mga customer? Ugali ko? Tinatanong mo ako? Isang munting mahal na tulad mo naglakas loob na utusan ako? Nauna akong nag-book ng kwarto. Kaya may karapatan ako na manatili dito. Sige, gusto mong manatili? Dadalhin kita sa isang magandang kwarto. Mag-enjoy ka ng todo. Nasaan ang kwartong binanggit mo? Dito mismo. Narito na. Ito, hindi ba ito yung kulungan? Dito mo ako ilalagay? Ano? Ikaw ang nagpilit na manatili sa amin. Hindi naman kita pinilit. Ngayon, nakahanap ako ng kwarto para sa'yo. Tigilan mo na ang pagrereklamo. Ang bisita ay patutulugin sa kulungan? Ganyan ka ba magnegosyo? Mahal, ang kulungan ay sobra-sobra na para sa'yo. Kung ayaw mo, umalis ka. Huwag mong aksayahin ang oras ko sa pagkikita ng pera. Sige, paulit-ulit akong nag-utos na ang buong tourist spot ay dapat itrato ang mga bisita na parang hari. At ganyan mo pa rin sila itrato? Ngayon, kikilos ako bilang kinatawan ng tourist spot. Isasara ko ang tindahan mo. Kumusta? Si Grace ito. Nasa Starlight Inn ako. Pumunta ka rito ngayon din. Isara mo na. Inaalipusta ng lugar na ito ang mga bisita. Bakit pa itatago ang karatula? Hoy, anong ginagawa mo? Seguridad, seguridad. May gumagawa ng gulo dito. Bilis. Umalis ka. Pinapalaglag mo ang karatula ko? Tungkol sa kulungan na iyan ngayon. Mananatili ka riyan, gusto mo man o hindi? Hoy, mahal! Tinulak mo ako? Papatayin kita! Sinaktan mo ako? Sabihin ko sa'yo. Nakipag-away ka sa maling tao. Patay ka na. Sino ang nang-aapi sa nanay ko? Nakakagalit ito. Ikaw ay... Saan ka nang galing, mahal? Pakisuyo, huwag kang manggulo rito. Nanay, sino ang pumalo sa iyo? Itong baliw na babae. Pilit siyang nanatili sa kwarto ni Ginang Sterling. Hindi ko siya pinayagan. Tapos sinaktan niya ako. At sinira niya ang karatula ng tindahan natin. Pero pinatuloy mo siya sa kulungan. Nauna kang umapi sa customer. Ang may-ari ng resort na ito ay ayaw na aapi ang mga customer. Kapag nalaman niya, Hindi ka niya papatawarin. Tumahimik kayong lahat. Sinasabi ko sa inyo, ako ang magiging Ginang Sterling ng Apex Group. ano? Itong resort ay binuo ng Apex Group. Siya pala ang may-ari ng resort na ito. Tama. Narinig niyo? Ngayon, kahit ikulong kita sa kulungan, walang magsasalita. Kaya siya yung nobya na binanggit ni Julian.
Talagang bulag si Julian. Para pumili ng ganitong nobya. Ma'am, siya si Ginang Sterling ng Apex Group. Huwag mo siyang galitin. Tanggapin na lang ang talo. Okay lang. Sabi mo ikaw si Ginang Sterling ng Apex Group at nobya ni Julian. Kilala mo ba kung sino ako? Ikaw, kawawang munting nilalang. Wala akong pakialam kung sino ka. Ako ang tagapangulo ng Apex Group, Grace Sterling, ang tunay na ina ni Julian. Who is it? Ikaw, tagapangulo? Nakita ko lahat. Mag-isa, hila-hila ang maleta papunta rito. Sino ang niloloko mo? Tama. Sa itsura mong iyan, lahat ng suot mo ay hindi man lang umabot ng 100 piso. At nagpapanggap ka pa na tagapangulo ng Apex Group. Nagpapanggap kang magiging biyenan ko. Sinusubukan mo akong lokohin. Hulihin siya. Hindi ba sinampal mo lang ang nanay ko? Sasampalin kita ng 10 beses. Hindi ka makakaya. Tingnan mo. Papatayin kita. Iyon ba? Isang walang kwentang litrato lang. Ibalik mo sa akin ang litratong iyon. Ito ang litrato ng ama ni Julian na siyang natitira na lang. Wala dapat mangyari dito. Mukhang ang litratong ito ay mahalaga sa iyo, ha? Huwag mong sabihin na ang asawa at anak mo ay parehong patay, at ito na lang ang natitira mong litrato. Ibalik mo na sa akin ang litrato. Kung hindi, kapag dumating si Julian, siya ang bahala sa iyo. Hoy, akala mo ba talaga ikaw ay ang chairwoman ng Apex? Nagpapakalakas ka. Pupunitin ko ito. Ano ang gagawin mo? Hindi. Ang litrato ko. Arthur, kasalanan ko lahat ito. Hindi ko naprotektahan ang iniwan mo. Wala nang natitira para maalala ka. Mamamatay kang malagim. Pababayarin kita ng 10 beses. Tara na. Akala mo makakapagbayad ka sa amin. Mas mabuting alalahanin mo ang sarili mo. Hoy, Julian. Chloe, mga 5 minuto na lang. Nasundo mo ba si nanay? Julian, nandito si nanay. Nanay? Nanay, Chloe, anong nangyayari diyan? May narinig akong tao sumisigaw. wala yun. Kanina lang, may isang bisita ang tumatawag sa waiter. Wala kang dapat ipag-alala. Nandito kami ni nanay sa inn. Pagdating ng nanay mo, aalagaan namin siya ng mabuti. Sige, Huwag mong pababayaan ang nanay ko. relax ka lang. Gagawin ko ang lahat para sa nanay mo. Bilis! Bilisan mo papunta sa inn. Malapit nang dumating ang magiging biyenan ko. Siya ang tunay na tagapangulo ng Apex Group. Kung malaman niya na gumagawa ka ng gulo dito, babayaran mo yan. Ano bang problema ng babaeng ito? Oo nga eh. Sobra na yan. Matandang bruha ka. Sinubukan mong sirain ang plano ko kanina. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Walang modo kang bata. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa nakatatanda. Ang sampal na ito ay para sa pang-api mo gamit ang iyong kapangyarihan. Ang sampal na ito ay para sa kawalan ng respeto mo sa nakatatanda. Ang sampal na ito ay para sa pagsira sa larawan ng asawa ko. Anong nakatayo kayo riyan? Hindi niyo ba kayang harapin ang isang matandang babae? Bilisan niyo at pigilan siya. Matandang bruha ka. Papatayin kita. Isang mabagsik na babae na tulad mo gustong pakasalan si Julian? Sinasabi ko sa iyo, hanggat buhay ako, hindi ka kailanman magiging ginang Sterling ng Apex Group. Matandang bruha, anong tapang mong sumpain ako? Sige. Ngayon, gagawin ko baliin ang bawat buto sa katawan mo. Wala kang lakas ng loob. Ikaw. Kalag ka rin ang matandang bruhang ito sa loob. Ikulong siya kasama ng mga aso. Nanay. Kakaiba. Dapat nandito si nanay. Mahal, nandito ka na sa wakas. Inantay na kita ng matagal. Buti na lang nasuhulan ko sila sa tamang oras. Kung hindi, kung nakita ito ni Julian, tapos na tayo. Chloe, anong nangyari sa mukha mo? Wala. May dumating lang na pasaway. At sinampal ako ng ilang beses. Sinabi ko sa'yo? Kahit na ano, huwag kang makipag-away sa mga turista. Saan yung turistang yun? Bilisan mo at humingi ka ng tawad sa kanila. Na humingi na ako ng tawad sa kanya. Tingnan mo, sinampal niya ako at hindi man lang ako lumaban. Tama na. Mula ngayon, huwag mong hayaang mangyari ito muli. Nakita mo ba si nanay? Chloe, dapat nandito na siya ngayon. Julian, nandito ako. Naglakas loob kang humingi ng tulong? Papatayin kita sa bugbog?
Hindi, ni nanay at ako ay naghihintay dito. Hindi ko nakita si Ginang Sterling. May ginagawang kalsada malapit sa entrance. Baka si Ginang Sterling na antala doon. Tara na, isasama kita para mag-ayos at magpalit ng damit. Ito ay larawan ng aking nanay. Mukhang pamilyar ang litratong ito. Mukhang may ganyan din ang nanay ko. Isang luma na litratong ganito. Imposibleng malaman ni Julian iyon. Tungkol sa pagkulong natin sa taong iyon sa silid-tulugan ng alagang hayop. Malamang ito ay isang bisita lang ang nagtapon yun. Hindi totoo yun. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata na sila ay ng api ng isang matandang babae. Oo, at sila ay. Ang babaeng iyon. At ano ang ginawa nila sa kanya? Oh, mahal. Iyon lang ang bagay na napag-usapan natin. Naayos ko na iyon. Chloe. Sa resort, ang mga bisita ay laging priority. Iyan ay patakaran na ginawa ng nanay ko. Walang lumalabag diyan. Naiintindihan mo ba? Oo, naaalala ko. Bukod pa riyan, ito ay dahil ang taong iyon gustong kunin ang silid ng nanay mo. Kaya ang nanay ko ay nagkaroon ng maliit na pagtatalo sa kanya. Pero kahit na, hindi mo pwedeng. Sige, nakuha ko na. Huwag mong hayaang mangyari muli. Julian, nandito si nanay. Sumisigaw pa rin, ha? Medyo nag-aalala pa rin ako kay nanay. Tawagan ko muna siya para kamustahin siya. Anong nangyayari? Bakit ko maririnig ang ringtone ng nanay ko doon? Nasa loob kaya ang nanay ko? Tingnan natin kung may gagawin ka pa ngayon. Mahal, yan ang silid-tulugan ng alagang hayop. Bakit ka pupunta doon? Sabi, Mahal, wala talagang laman dito. malinaw kong narinig ang pagtunog ng telepono ng nanay ko. Paano nangyari iyon, mahal? Baka nagkakamali ka ng narinig. Hayaan mong tingnan ko. Anong ginagawa mo? Nagpupumilit ka pa ba, ha? Papatayin kita. Mahal, wala talagang laman dito. Umalis ka sa daan. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Ikaw siguro ang magiging manugang ko, Julian. Ako si nanay ni Chloe, Martha Davis. Dahil holiday, naglilinis kami para sa mga alagang hayop ng mga bisita na mag-check-in. Buti na lang may kulungan dito. Kung hindi, ewan ko kung saan natin itatago ang taong iyon. Wala si nanay. Saan kaya siya? Bakit naka-off? Kakatawag lang. Mahal, ang telepono ni Ginang Sterling siguradong lowbat. Hanapin natin siya. Ginoong Sterling, kakatawag lang ni Ginang Sterling. Sabi niya pinakitunguhan siya nang hindi patas dito at gusto niyang isara ang lugar na ito. Sabi mo ba? Nandito ang nanay ko? Tama? Sabi ni Ginang Sterling na siya. Buwisit, hindi kailanman si Ginang Sterling napunta dito. Kung patuloy kang magsalita ng walang katotohanan, titilas ko ang bibig mo. Hayaan. Siya magsalita. Sabi ni Ginang Sterling na nandito siya. Hindi ako nagsisinungaling. Dugo. May dugo. Dugo ng aso iyan. Tara na. Malas. Tama, may asong ulol na kumagat ng tao. Pinagbali namin ito. Ito ang dugo nito. Asong ulol? Hindi ba sinabi mo lang na naglilinis kayo rito? At ang mga nakakulong dito ay pawang mga alaga ng bisita, tama? Paano nagkaroon ng asong ulol? Baka naman sa loob ng kulungan. Hindi? Imposible. Kailangan kong makita kung ano talaga ang nasa kulungan. Julian, wala talagang laman diyan. Ginong Sterling, huwag mo kulin. Bitawan mo. Nanay! Nanay,
Nandyan ka ba, nanay? Mahal, kumalma ka. Wala talaga si Ginang Sterling dito. Bitawan mo ako. Julian, ito. Napakarumi ng lugar. Bilis, lumabas ka. Ginoong Sterling, wala naman sa kulungan. Nandito kami buong oras. Ano ang itinatago mo sa akin? Pinipigilan mo ako. Sa kulungan na ito, ano ang sikreto? Mahal, ako. Sige, hindi mo sasabihin ha? Pagsisisihan mo ito. Anong nangyayari dito? Anong nangyayari? Mahal, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Nagkamali ba ako ng paghusga kay Chloe? Paano ka naging pabaya? Pasensya na, Chloe. Akala ko Akala mo ano? Akala mo ako at ang nanay ko. ay inilagay si Ginang Sterling sa kulungan? Pasensya na. Nasaktan ba kita kanina? Sige. Ayos lang. Palagi ka namang prangka. Dagdag pa na hindi makontak si Ginang Sterling. Siyempre mag-aalala ka. Si Chloe ay palaging nagtitiis sa aking ugali at napakaunawa niya. Tiyak na hindi niya gagawin ng ganyan. Sa tingin ko, sobra lang akong nag-isip. Sige, lahat, lumabas na. Oh, natutuwa akong maayos ang lahat. Natutuwa akong maayos ang lahat. Julian, huwag kang masyadong mag-alala. Maraming tao sa pasyalan. Baka may traffic. Tama, narinig ko na sa pasukan. Inaayos nila ang kalsada ngayon. Ano yan? Ano yan? Mahal, Ano ang problema, Chloe? hindi dapat malaman ni Julian. Itinago ko ang matandang bruha sa kulungan. Wala. Gabi na kasi. Hanapin muna natin si Ginang Sterling. Chloe? Bakit ka kinakabahan? Ako? Ako. Sa tingin ko, hindi. Nag-aalala si Chloe tungkol sa magiging biyenan niya. Ganun ba? Sige, tingnan ko ang kulungan. Wala namang problema, di ba? Hahanapin ko si nanay pagkatapos. Julian, marumi doon. Mga basura lang at kung ano-ano. Bago ka dumating, pinaalam ko sa guwardiya na ilagay. Kung ayaw mo maniwala, tanungin mo. Tama ba? Oo, Ginoong Sterling. Buksan mo ang pinto ng kulungan. Tingnan ko. Ano? Hindi ba sinabi mong basura lang? O nagsisinungaling ka? Hindi ako yun, Ginoong Sterling. Siya ang may kasalanan. Hindi ako iyon, Ginoong Sterling. Siya ang may gawa nito. Ano iyon? Siya ang nasa kulungan nag-iimbak ng basura. Lumalabag sa mga regulasyon ng resort. Hindi ko ginawa iyon, Ginong Sterling. Ang mga personal na gamit ay hindi pwedeng basta iwan kahit saan. At tiyak na hindi sa silid tulugan ng alagang hayop. Mahal, ano sa tingin mo ang gagawin natin sa kanila? Ayon sa mga regulasyon ng resort, at dahil ito ang iyong unang pagkakamali, babawasan lang namin ang bonus mo ngayong buwan. Salamat, Ginoong Sterling. Mahal, hanapin natin si Ginang Sterling. Baka naliligaw siya. Hindi niya tayo mahanap. At mag-aalala siya. Sige. Kukunin ko ang sasakyan. Dito ka lang maghintay. Julian, nandito si nanay. Chloe? May narinig ka ba? Wala. Sa tingin ko, narinig ko ang boses ni nanay. Julian, ang aking Julian. Nanay? Nanay? Ikaw ba iyan? Julian, tiyak na mali ang narinig mo. Sumusumpa ako. Narinig ko lang. Mahal, ano bang pinagsasabi mo? Talaga bang hindi niyo narinig yun? Na-imagine ko lang ba? Mahal, ganyan ka ba kabahala kay Ginang Sterling? Huwag kang mag-alala. Ang buong resort ay puno ng ating mga tao. Hindi malalagay sa alanganin si Ginang Sterling. Ito, ang kotse ng aking nanay. Nakita mo? Sinabi ko sa'yo na magiging maayos si Ginang Sterling. Leo, bakit ka nandito mag-isa? Nasaan ang aking nanay? Ginoong Sterling. Nagmamaneho ako para sunduin si Ginang Sterling. Naipit sa tabi ko. Sinabi ni Ginang Sterling na mauuna daw siya rito. Ano? Sinasabi mo bang nandito ang aking nanay? May ebidensya ka ba? Narito ako sa buong oras. Bakit hindi ko siya nakita? Anong nangyayari dito? Sinabi niya sa akin na dalhin ang kotse dito. So wala rito si Ginang Sterling? Hindi namin nakita si Ginang Sterling. Nasaan ang aking nanay? Anong klaseng driver ka? Isang may sapat na gulang at nawala mo siya? Nasaan ang nanay ko? Sinabi ni Ginang Sterling na nandito siya. Dapat ay driver ka at hindi mo man lang siya hinatid. Pinababa mo siya ng maaga at ngayon, wala na siya. Ano ang masasabi mo para sa sarili mo? May ginagawang kalsada, traffic jam, at humiling si Ginang Sterling na bumaba. Matapos ang lahat ng ito, nagdadahilan ka pa rin. Mukhang ayaw mo na sa trabahong ito. Oh, nanay. Mahal, okay ka lang. Ayos lang ako. Chloe, may nangyari siguro sa nanay ko.
Kung ako ang tatanungin, dapat kang tanggalin. Kung may mangyari kay Ginang Sterling, ipaglalaban ko ito ng buong tapang at pananagutan mo ito. Sa lahat ng taon mula nang itayo ang resort, hindi pa ako nakarinig ng may turistang nawawala. Paano kung itinago nila si Ginang Sterling? Anong ginagawa mo? Baka lumalampas na ako, pero may isa pa akong itatanong. Sigurado ka bang hindi mo nakita si Ginang Sterling? Anong ibig mong sabihin? Baliw ba ako? Bakit ko itatago si Grace? Bago ako dumating dito, abala ang nanay ko sa paglilinis. Hindi niya nakita si Ginang Sterling. Bakit mo kami inaakusahan? Lahat, magpalamig muna. Alam ko kung paano hanapin si Ginang Sterling. Ginoong Sterling? Bago ito, Ginang Sterling ay nag-alala na baka mangyari ito, kaya nag-set up siya ng pananggalang. Anong klaseng pananggalang? I-activate ang Emergency Protocol 1. Nasa panganib si Ginang Sterling. Sa larang madaling panahon, lalabas ang katotohanan. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo na naman bang na itinago ko siya? Hindi ko sinabi yan. Ikaw. Mahal, tingnan mo siya. Ngayon pati isang driver ay ginagago tayo. Si Leo ay kasama ng nanay ko ng maraming taon, hindi siya magsisinungaling. Si Chloe ba talaga? Ikaw. Walang kwentang driver. Anong kalokohan ang sinasabi mo? May ebidensya ka ba? Ang alam ko lang ay, si Ginang Sterling ay laging tumutupad sa salita niya. Ikaw. Tama na, hintayin natin ang update ng Tech Department. Kumusta? Ginoong Sterling, nalocate namin ang posisyon ni Ginang Sterling. Nasaan ang nanay ko? Si Ginang Sterling ay nasa tabi mo. Ano? Anong sinabi mo? Nasa tabi ko ang nanay ko. Nasa resort din si Ginang Sterling. Mga 3 hanggang 4 na ang yada mula sa iyo. Mahal, nahanap mo ba si Ginang Sterling? Ginang, naririnig mo ba ako? Tulong. Tulungan mo ako. Teka lang, Ginang. Mag-ingat ka, Ginang. Sisiraan ko ang pinto. Ginang, Ginang. Kumusta? Manggagamot ba ito? May tao dito na walang malay. Bilisan mo. Chloe, may masama akong pakiramdam tungkol dito. Huwag kang mag-alala, mahal. Magiging maayos si Ginang Sterling. Mukhang ang ating in. Ipagbigay alam agad sa pamilya. Chloe, hindi naman si Ginang Sterling talagang magkakaproblema, di ba? Nanay, huwag kang magsalita ng katarantaduhan. Ito ang pulseras ni Ginang Sterling. Paano napunta ito rito? Siguradong nasa problema ang nanay ko. Tama. Tawagan pulis. Tawagan 911. Ito ba ang pamilya ni Grace Sterling? Oo. Ako ang anak niya. Kami ay mula sa Oak Ridge Hospital. Ang pasyente ay nawalan ng masyadong maraming dugo. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Kailangan mong magmadali. Pumunta ka agad-agad. Ano? Ano? Sabihin mo ng eksakto kung ano ang nangyari? Natamaan ng malakas ang pasyente sa ulo. Ngayon, dahil sa pagkawala ng dugo, siya ay nasa koma. Hindi ko alam ang mga detalye. Tanungin mo ang doktor pagdating mo rito. Mahal, okay ka ba? Sino ang tumawag kanina? Ang nanay ko ay nasa ER. Nagpapagamot ng emergency. Ginang Sterling? Paano napunta si Ginang Sterling sa ospital? Ano? Chloe, masama ang pakiramdam ko tungkol dito. Kanina lang ay nakakita ako isang ambulansya papunta sa aming inn. Sa tingin mo ba, ang babaeng iyon at ang iyong biyenan ay maaaring iisang tao? Paano iyon nangyari? Paano naman si Ginang Sterling maging ang babaeng iyon? Oh, nanay, sobra ka naman mag-alala. Sabi ng ospital, ang nanay ko ay natamaan ng malakas sa ulo. Maaaring si Ginang Sterling ay... Paano naman may tao na maging napakalupit sa isang matandang babae? Iyan ay napakasama. Tao ba sila? Tama si Chloe. Ang mga taong tulad niyan ay mas masahol pa sa mga hayop. Kung malaman ko kung sino ang gumawa nito, sisiguraduhin kong siya ay lalabas sa Oak Ridge na gumagapang. Nars,
Mawalang galang, may pasyente ba kayo na nagngangalang Grace Sterling? Sandali lang, titingnan ko. Ano ang relasyon mo kay Grace Sterling? Ako ang anak niya. Sumunod ka sa akin pakiusap. Hindi maganda ang kalagayan niya. Humanda ka sa pinakamasama. Nanay! Pakiusap, sana maging maayos ka. Doktor, kumusta ang nanay ko? Wala na siya sa panganib sa ngayon, pero hindi pa siya ligtas. Malubhang trauma sa ulo, malawakang pagkawala ng dugo, at hindi siya naisugod sa tamang oras. Kailangan mong maging handa. Nanay? 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 Ang pasyente ay lumabas na sa kritikal na kondisyon. Kailangan niyang magpahinga ngayon. Mangyaring unawain. Ako ang kanyang anak na lalaki. Ito ang nanay ko. Kahit pamilya ka, hindi ito pinapayagan. Mangyaring makipagtulungan sa amin. Ginoong Sterling, kumalma ka. Sige nang Sterling ay sumailalim sa operasyon. Hindi pa matatag ang kanyang kalagayan. Nanay, pasensya na. Hindi kita naalagaan ng mabuti. Huwag mong masyadong sisihin ang sarili mo. Hayaan munang magpahinga ang pasyente. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Ginoong Sterling, Ano ang gagawin natin ngayon? Leo, kumuha ka ng ilang tao upang bantayan ang nanay ko. Kung wala ang pahintulot ko, walang sino man ang pinapayagang lumapit sa kanya. oo, Ginoong Sterling. Kunin ang surveillance footage mula sa resort noong araw na iyon. Lahat ng ito. Naglakas loob silang guluhin ang nanay ko. Siya sa atin ito. Alamin kung sino ang gumawa niyon. Gagawin kong impyerno ang kanyang buhay. Hoy, anong akala mo ginagawa mo? Utos ni Ginoong Sterling. Bawal ang bisita. Nababaliw ka na ba? Hindi mo ba alam kung sino kami? Umalis ka sa harapan ko. Maliban kay Ginoong Sterling mismo, walang pwedeng lumapit. Kahit ang nobya niya. Anong pinaglalaruan mo? Sasabihin ko sa iyo, kaya akong pumasok at lumabas kahit kailan ko gusto. Wala kang iba, kundi asong pinalaki ng Apex. Kapag naging ginang Sterling ako ng Apex, mapapaalis kita sa isang salita lang. Umurong. Ikaw, anong gusto mong gawin? Ito ang kagustuhan ni Ginoong Sterling, Binibining Davis. Sana ay makipagtulungan ka. Sige. Maghintay ka lang. Nanay, umalis na tayo. Sino ba siya akala niya? Ang prioridad ngayon ay alamin ang kalagayan ni Ginang Sterling. Kumusta, Nars? Ako ang pamilya ni Grace Sterling. Pwede bang sabihin mo sa akin kung ano ang lagay niya? Kumusta? Sandali, titingnan ko para sa iyo. Sabi sa chart ay dumana siya ng malakas na hampas sa ulo gamit ang isang mapurol na bagay na nagdulot ng intracranial bleeding kasama ng matinding traumatic hemorrhagic shock. Matapos ang emergency treatment, hindi pa rin siya nagigising. Kahit pansamantala siyang wala na sa agarang panganib, kritikal pa rin ang kalagayan niya. Mapurol na bagay? Maaaring... Sino kaya ang walang puso? Kailan kaya siya magigising? Well, mahirap sabihin. Anong problema ng ospital nyo? Hindi man lang makapagligtas ng tao? Niloloko nyo lang kami sa pera namin. Ikaw, Malakas na tama. Chloe? Sa tingin ko si Grace ay hindi magigising agad. Ano ang gagawin natin? Tumawag na ako. Papunta na si Julian. Dito na lang tayo maghintay. Chloe, pumapalpak ang talukap ng mata ko. Paano naging ganito kasabay? Maari bang ang babaeng iyon talaga ay si Ginang Sterling? Nanay, sinabi ko na sa iyo ng milyong beses. Hindi maaaring ang babaeng iyon ay si Ginang Sterling. Bukod pa, maraming tao sa ospital araw-araw. Parehong pinsala. Marami. Di ba? Yung. Eh di maghintay na lang tayo kay Julian. Mahal. Julian. Chloe, si Julian ay nagmamadali. Maari bang gising na ang biyanan mo? Tara na. Hoy, Chloe. Dahil gising na ang biyanan mo, hindi tayo pwedeng pumunta ng walang dala. Tama ka, nanay. Bumili muna tayo ng mga suplemento. Ginoong Sterling, Si Ginang Sterling ay gising na. Dali. Papasukin mo ako? Dali. Nanay. 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 Ayos ka lang ba, nanay? Ayos lang ako. Julian, Nanay, sabihin mo sa akin, ano bang nangyayari? sana ay pumunta sa inn na inbook mo para sa akin para magpahinga. Pero may traffic,
kaya hindi ako makapaghintay at naglakad na lang ako. Traffic? Kaya hindi nagsisinungaling si Leo. Baka? Si Chloe? Anong nangyari noon, nanay? Tapos, nakarating ako sa inn at may kumuha na ng kwarto ko. Grabe ang galit ko. Nakipagtalo ako sa kanya. Hindi ko inakala. Ano? Sino ang nangapi sa iyo, nanay? Sabihin mo, palalabasin ko siya sa Jiang City. Ang taong ito. Kilala mo. Kumusta? Bakit nagmamadali? Ginoong Sterling, nakuha namin ang mga galaw ni Ginang Sterling. Noong araw na iyon, malapit na naming malaman kung ano ang nangyari. Maliwanag. Nagising na ba si Ginang Sterling? Papasukin mo ako. Anong ginagawa mo? Papasukin mo ako. Anong ginagawa mo? Teka, boses ni Chloe iyan. Nanay, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sino iyan? Bakit ang ingay? Parang si Chloe, nobya ko. Nanay, ano ba talagang nangyari noong araw na iyon? Ang nobya mo noong araw na iyon. Ang nobya mo noong araw na iyon. Pakilaya ako. Dedemanda kita ng pananakit. Nanay, titingnan ko, dito ka lang magpahinga. Dedemanda kita ng pananakit. Nag-utos si Ginoong Sterling. Walang pinapayagang pumasok dito. Ako ang nobya ni Ginoong Sterling. Bakit kailangan ko ang pahintulot mo? Tama na ang ingay. Hindi mo ba alam na kailangan ng nanay ko ng pahinga? Ano ba ang ingay na yan? Hindi mo ba alam na kailangan ng pahinga ng nanay ko? Mahal, pinigilan ako ng mga taong ito. Gusto kong makita si Ginang Sterling at hindi nila ako pinayagan. Chloe, napakawalang pakialam mo. Nasa ganitong kalagayan ng nanay ko at nag-iiskandalo ka pa rin. Pasensya na, mahal. Nababahala lang ako kay Ginang Sterling. Tingnan mo, nagdala pa ako ng mga supplements. Hayaan mo akong makita siya. Hindi maganda ang pakiramdam ni Ginang Sterling. Ngayon ay hindi magandang oras. Bobong Draper. Sino ang humingi ng opinyon mo? Ano? Ang anak ko ay gustong makilala ang kanyang magiging biyenan. Kailangan ba niya ng pahintulot mo? Ikaw? Natatakot ako na hindi kita makita. Pero hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang lalapit sa akin. Sige, tatanungin ko ang nanay ko. Maghintay ka rito, Chloe. Papasukin mo sila. Ginang Sterling, ang mga supplements na ito ay para sa inyo. Nanay, ito ang girlfriend ko, si Chloe. Ito ang nanay ni Chloe. Alam ko. Ang inn na iyon sa resort ay pinapatakbo nila. Nanay, kilala mo na si Chloe? Ginang Sterling, ako si Chloe Davis. Madalas kang banggitin ni Julian. Ngayong nakilala kita, talaga namang kahanga-hanga ka. Grace, maliit lang ang negosyo namin. Walang espesyal. Pero hindi ko inaasahan na maaalala mo kami. Siyempre naaalala kita. Dapat kitang pasalamatan ng maayos sa iyong pagtanggap. Nanay, ikaw ba at si Ginang Davis ay nagkaroon na ng alitan? Higit pa sa simpleng pagkikita, may malaking alitan kami noon. Oh Grace, ang inn ko ay maraming bisita araw-araw. Talagang hindi ko matandaan. Ikaw pala! Nagulat? Hindi mo inaasahan na narito ako o hindi mo inaasahan na buhay pa ako? Nanay, magkakilala kayo? Dapat mong tanungin ang iyong mahal na kasintahan. Tama ba, Chloe? Chloe, ano ang ibig sabihin ni nanay? Ginang Sterling, sigurado nagkakamali kayo. Ako, hindi ko. Hindi mo inaasahan na ako talaga ang biolohikal na ina ni Julian, ang tagapangulo ng Apex Group, o nabuhay pa ako. Hindi iyon. Isang misunderstanding. Grace, hindi namin inaasahan na ikaw pala. Isang misunderstanding. Ang ginawa ninyong dalawa ay lubusang lumabag sa mga regulasyon ng resort. Pag-abuso sa kapangyarihan para mang-api, panloloko at pagsasamantala. Nanay, ano ang nangyayari? Ano ang ibig mong sabihin? Julian, hindi mo man lang alam kung ano ang ginagawa ng nobya mo? Chloe, ano ba talaga ang nangyayari? Si. Ayaw mong magsabi? Ako na magsasabi. Nung araw na iyon sa resort, ang taong matindi ang pambubugbog sa akin ay ang nobya mo, si Chloe. Chloe, totoo ba ang sinabi ni nanay? Julian, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ko talaga alam na si Ginang Sterling iyon. Hindi ko. Ikaw talaga. Bakit, Chloe? Bakit mo ito ginawa? Tigilan mo ang pag-arte bilang biktima. Julian, tanungin mo ang iyong magandang kasintahan at si Ginang Davis kung paano nila binubuli ang iyong ina. Grace, hindi ko talaga alam na ikaw iyon. Pasensya na, Ginang Sterling. Ginang Sterling, hindi ko talaga alam na ikaw iyon. Huwag kang magpaka-inosente. Kung wala si Julian ngayon, magdududa ka pa ba kung ako ba talaga ang ina ni Julian? Chloe, labis mo akong binigo. Julian, tingnan mo ng mabuti. Ito ang kasintahang pinili mo. Hindi lang niya sinaktan ang iyong ina,
Pinunit din niya ang tanging larawan ng iyong tatay, at ako, sa wakas. Hindi ko ginawa. Hindi ako. Ang lahat ay sinanay. Pinagawa niya sa akin. Napilitan ako. Ang ganda mo talaga. Ginawa ko lahat yan para sa'yo, di ba? Grace, pakiusap. Maging mas malaki ang puso mo. Huwag mo kaming sisihin. Karapat-dapat akong mamatay. Talaga. Chloe, bakit mo ginawa ito? Bakit? Pasensya na, mahal. Talagang hindi ko alam. Sarili mo ang may kasalanan nito. Kapag dumating ang pulis, sabihin mo sa kanila ang totoo. Umalis ka sa daan ko. Ang tiyan ko. Ang sakit ng tiyan ko. Hindi ba sapat ang gulo na ginawa mo, Chloe? Tugo. Chloe, anong problema? Chloe, Ang sanggol ko. Ang sanggol ko. Pasensya na, mahal. huwag ka munang magsalita, Chloe. Sana'y mabigla kita sa balita, pero hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Chloe. Doktor! Doktor! Walang pagkakamali dito. 16 na linggo na siyang buntis. 16 na linggo? Oo, sa pangkalahatan, ang bukol ng tiyan ay lumilitaw sa pagitan ng 16 at 20 linggo. Iba-iba ito sa bawat tao. Kung walang pagsusuri, maaaring mahirap malaman. 16 na linggo. Okay lang, nanay. Ako ang buong pananagutan dito. Ako ang nagpabaya kay Chloe. Bagaman, Ngunit sa ngayon, walang epekto sa sanggol. Maaari kayong lahat na mapanatag. Siguraduhin lang na iwasan itong mangyari muli. Natutuwa akong lahat ay maayos. Ibig kong sabihin, Chloe, Julian, kung talagang ayaw mo ang batang ito, magpapalaglag ako. Julian, kung talagang wala kang pakialam sa akin o sa sanggol, pwede ko itong i-abort, tapos magiging pantay na tayo. Chloe, anong sinasabi mo? Oh, kawawa naman si Chloe. Marami ka ng pinagdaanan. Sobrang malupit naman ito. Diyos ko, sinusubukan mo bang itulak si Chloe sa kamatayan? Siya ay nagdadalang tao ng sarili mong dugo at laman? Julian, kung patuloy mo akong pipilitin, hindi ako magdadalawang isip na i-abort ang sanggol na ito. Seryoso ako. Kailangan ng pasyente ng pahinga ngayon. Huwag mo na siyang hayaang maging emosyonal. Hindi? Chloe? Pangako ko, ititigil ko na. Julian, isang araw, ang iyong malambot na puso ang magiging dahilan ng iyong pagbabagsak. Leo, hanapin lahat ng mga medical records ni Chloe. Gusto kong makita kung ano talaga ang kanyang ginagawa. Bakit mo ako hinaharangan? Pasensya na, Ginang. Aalis na ako ngayon. Anong ibig sabihin yan? Hinaharangan mo pa rin ako. Hindi po, Ginang. Ako. Binabati kita sa paglabas, Ginang Sterling. Hindi mo pa ako pwedeng tawaging Ginang Sterling. Nanay, Si Ginang Sterling ng Apex Group, buntis at inaabuso ng biyenan. Ipadala. Sa tiyan ko, bit-bit ko ang anak ng pamilya Sterling at ang magiging tagapagmana ng Apex Group. Matandang bruha, pinaglalaruan mo ako. Wawasakin kita. Oh hindi, Ginang Sterling. May nag-post online na nagsasabing na si Ginang Sterling ng Apex Group ay buntis at inaabuso ng kanyang biyenan. Ngayon trending na tayo at lahat ay umaatake sa atin. Bumagsak ang stock price ng kumpanya. Ano? Sa wakas, ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay. Mukhang malapit na magsimula ang totoong palabas. Ito ang mga medikal na record ni Chloe mula sa ating ospital. kailan nito galing? Mga 4 na buwan na ang nakalipas. At ang taong kasama niya ay isang binata. Sila ay kumikilos ng napakalapit. 4 na buwan na ang nakalipas. Kailangan nating ipaalam sa tagapangulo, kanselahin ang kasal. Ano iyon, Leo? Ginang Sterling, tungkol sa ipinacheck mo sa akin, ang medical na record ni Chloe, may bagong pag-unlad. Ang sanggol na dinadala niya ay hindi kay Ginoong Sterling. Dapat nating kanselahin ang kasal. Inaasahan ko na iyon. Ang babaeng iyon ay may mata sa mga ari-arian ng Apex. Gagawin niya ang lahat para mapakasalan si Julian. Ang ganyang tao ay hindi maaaring manatili. Hindi siya karapat-dapat na maging manugang na babae ng pamilya Sterling. Kaya, ano ang plano mo?
Para lang itulak ako palabas. Handang isapanganib ang Apex at ilagay si Julian sa gitna ng atensyon. Siyempre, babalikan ko siya ng pabor, mata sa mata. Oh, Chloe ko, dinadala mo na ang apo ng pamilya Sterling. Maupo ka, mahal. Julian, kailangan kitang kausapin. Sumama ka sa akin. Ano yun? Teka. Hindi pa ako tapos. Alam ko na ang pagbagsak ng presyo ng stock ng grupo mo. Alam mo, ang pagbubuntis sa batang ito ay naging mahirap para sa akin. Kaya, ilipat ang 5% ng bahagi ng Apex Group sa akin. Kung tutuusin, lahat ito ay para sa sanggol. Kailangan ko ng seguridad. Chloe, alam mong imposible iyan. Sige, ayaw talaga ni Julian. Maniwala ka, magpapalaglag ako ngayon din. Kung hindi mo kami bibigyan ng bahagi ngayon, ilalantad ka namin online, papabagsakin namin ang kumpanya mo. Si? Bibigyan kita ng isang kasiyasyang sagot. Sa gala ng anibersaryo ng Apex Group sa loob ng 3 araw, kikilalanin kita sa publiko. At pagkatapos, sa harap ng lahat, ililipat ko ang 5% ng bahagi ng kumpanya sa iyo. Nanay, ang Apex ay yaman ng buhay mo at ni tatay. Paano mo ito basta-basta ibibigay? Oh, Julian, magiging pamilya na tayo. Bakit ang damot mo? Mahal, ang akin ay iyo. Sana lang ang magiging anak natin ay magkaroon ng seguridad. Julian, isama mo sila para mamili ng damit. Pupunta na ako sa opisina. Ginang Sterling. Totoo ba ang chismis o hindi? Ginang Sterling, alam ko ito ay usapin ng pamilya ninyo. At hindi tayo dapat magsalita, ngunit malapit na ang gala ng anibersaryo ng kumpanya. Kung may magkamali sa pansamantala, hindi tayo basta-basta manonood lang. Alam ko na dahil sa balita kaninang umaga, lahat ay may matinding opinyon tungkol sa aking manugang na babae. Ngunit ako, si Grace, personal kong ginagarantiya na ang aking mga gawain sa pamilya ay hindi makakaapekto sa inyong lahat. Ang gala ng anibersaryo ay magpapatuloy ayon sa schedule. Dahil sinabi ni Ginang Sterling, sinunod ka namin sa buong buhay namin. Basta't ibigay mo sa amin ang iyong salita, wala kaming pagtutol. Maligayang pagdating. Mayroon po ba akong maitutulong sa inyo? Bilhin mo ang gusto mo. Ilabas mo ang pinakamahal na damit na mayroon kayo. Gusto kong subukan ito. At saka, pumili ka rin ng isa para sa nanay ko. Sige, sandali lang po. Oh, Chloe, hindi ko inakala na makakapagsuot ako ng napakamahal na damit. Oh, nanay, magsisimula ka ng mabuhay ng maganda mula ngayon. Oh, Chloe, ang ganda ng kwintas na ito. At ang bag na ito rin. Bilhin mo lahat. Gusto ko lahat ng kwintas at lahat ng bag na nasa tindahan ninyo. Pero napakamahal niyan. Pero, Ginang, Sino ka ba para hamakin kami? Sasabihin ko sa iyo, ako ang magiging ginang ng Apex Group. Ang anak kong babae ay magpapakasal sa mayaman. Kung patuloy mo kaming hinahamak, pagsisisihan mo iyan. pasensya na. Aayusin ko agad yan. Si Chloe ay hindi naging ganito kayabang dati. Ang pera lang ba talaga ang habol niya? Pasok. Ginang Sterling, ang mga bagay na hiniling ninyo. Ilagay doon. Ginang Sterling, may nakita ako, ang mga tala ng paglilipat ng embryo ni Chloe, at ang lalaking sumama sa kanya sa operasyon. Ang recording ng kanyang pag-amin ay nasa doon din. At saka, Sige, magpatuloy ka. mayroon din isang paunang ulat ng pagsusuri sa pagiging ama, ang anak ni Chloe. Ay hindi kay Ginoong Sterling. Ang kapal ng mukha niya. Akala ba niya madali akong lokohin? Ginang Sterling, ang kailangan agad ay kanselahin ang engagement party. Kung itutuloy natin ayon sa plano. Huli na ang lahat. Bukas? Titiyakin kong makikita ng lahat ang kanyang totoong kulay. Ginang Sterling, ano ang ibig ninyong sabihin? Kunin mo ang video noong araw ng aksidente ko at gumawa ng kopya, at saka kunin mo itong recording. Sa gala ng anibersaryo, gagawin kong ang dalawang babaeng iyan na mawalan ng lahat at mapahiya sa publiko. Nanay, bakit gising ka pa? Ano ang kailangan mo? Julian, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Kailangan mong maging handa. Ano ang sobrang seryoso? Tingnan mo mismo. Wala, hindi siya Julian, Itong babae, kailangan kong harapin siya.
Julian, alam kong mahirap tanggapin, pero wag mo muna siyang alertuhan. Bakit? Bakit niya ginawa ito? Julian, Nanay, kung alam mo ang lahat ng ito, bakit mo siya pinayagang pumunta sa piging? yung online account, yung nagkakalat ng chismis, gawa din iyon ni Chloe. Gusto niyang sirain ang lahat ng itinayo ng iyong ama, at ako nang magkasama sa loob ng isang buhay. Sa piging bukas, babayaran natin ang mga lumang at bagong utang. Mahal, simula ngayon, mayaman na tayo. Siyempre. Ikaw siguro ang nobya ni Ginoong Sterling, ng Apex Group ang magiging ginang Sterling, tama? Ngayong nakilala na kita, halata ang iyong biyaya at kabutihan. Talagang pino at matalino. Binibining Davis, narito ang aking card. Kami at ang Apex ay naging magkasosyo sa negosyo sa maraming taon. Sana ay makaaasa kami sa iyong suporta. Ang aking mahal at si Julian ay talagang perpektong magkapareha. Palagi silang sobrang sweet. Tingnan mo, ang kwintas na ito sa leeg ko ay binili ni Julian. Nanay, dapat gumamit ka ng formal na titulo sa okasyong ito. Paumanhin, sa lahat. Ang nanay ko ay isang simple at tapat na tao sa halos buong buhay niya. Hindi siya sanay sa mga formalidad. Huwag na lang siyang pansinin. Maligayang pagdating sa lahat. Salamat sa pagpunta. Sigurado akong narinig na ninyong lahat. Ang mga kamakailang chismis tungkol sa Apex. Narito ako upang ipahayag na sila ay ganap na hindi totoo. Gayon din, mayroon akong malaking anunsyo tungkol sa Apex Group. Chloe, ano bang nangyayari? Tingnan mo ang aking kahangahangang manugang na babae, Chloe. Hindi lang ako inapisain, pinunit pa niya ang tanging litrato namin ng anak ko at ng yumaong asawa ko, at ginamit pa ang isang stick para patirin ako hanggang mawalan ng malay. Akala ko lang ay maliit na alitan sa pamilya ni Ginang Sterling, pero ngayon mukhang wala talaga siyang respeto sa batas. Walang respeto kanino man, walang galang sa nakatatanda. Kami sa Apex Group ayaw ng taong tulad mo dito. Hindi ganoon. Lahat ito ay misunderstanding. Misunderstanding ay? Eto, misunderstanding din ba ito? Hindi ko inakala na ang magiging ginang Sterling ng Apex ay ganito. Isang social climber. Ang tulad mo ay hindi bagay sa Apex. Hindi. Ito ay pawang peke. Gawa lang ng AI iyan. Yung babaeng ito, minamata niya tayo. Hindi niya ako pinapayagang makasama si Julian. Kaya siniraan niya ako. Buntis ako sa anak ni Julian. Pinipilit niya akong magpalaglag. Ayoko. Pero hindi ko akalain na aabot sa ganito. Dinadala ko ang sariling dugo at laman ng pamilya Sterling. Siya ang sarili mong apo. Naku! Diyos ko! Grace, paano mo nagawang maging ganyan kasama? Mahal ko, marami ka ng pinagdaanan. Ano? May ganitong pangyayari pala? Hindi ko talaga inakala. Hindi ako makapaniwala na si Ginang Sterling ay walang puso. Hindi mo talaga kilala ang isang tao. At hindi lang iyon. Itinulak niya ako sa lupa. Muntik nang hindi makaligtas ang aking sanggol. Grace, kung hindi mo gusto si Chloe, dadalhin ko na lang siya palayo. Tungkol sa bata, bilang mga nakatatanda, hindi tayo dapat makialam. Sinasabi mo na ang batang ito ay sa iyo at kay Julian? Mayroon ka bang ebidensya? Ang batang ito ay hindi kay Julian. Ginang Sterling, tunay na nagmamahalan kami ni Julian. Paano mo masasabi sa akin iyan? Makatarungan ka ba kay Julian? At ano naman ang tungkol sa iyong magiging apo? Mukhang gusto mong gawin ito sa mahirap na paraan. Matigas ang ulo na itanggi. Sige, wala kang iniwan sa akin na pagpipilian. Hoy, dahan-dahan. Anong problema? Hindi ko ba mahawakan ang sarili kong babae? Makinig ka, kakagawa ko lang ng surgery. Hinihintay ko lang na madamay si Julian. Pagkatapos, ang ating anak ang magiging tagapagmana ng Apex Group. Kailangan kitang gantimpalaan ng tama. Oh, ang landi mo. Totoo ba ang lahat ng ito? Chloe, totoo ba ang lahat ng ito? Mahal, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ito ang iniisip mo. Hindi ako ang asawa mo. Huwag ka nang magpaliwanag. Huwag mong madaliin ang pagkilos. At mayroon pa. Tandaan mo ito? 4 na buwan ang nakalipas, pumunta ka sa isang pribadong ospital para sa isang operasyon sa paglipat ng embryo. Ngunit hindi mo inaasahan na ang ospital na iyon ay talagang isang asset ng Apex Group. Narito ang ulat ng pagsusuri sa pagiging ama.
Ang mga resulta ay nagpapakita ang bata sa kanyang tiyan ay hindi kabilang sa angka ng Sterling. Ang biologikal na ama ay eksaktong lalaki sa recording na iyon. Imposible. Ikaw, mahal. Tama na. Tigilan mo na ang kalokohan na ito. Hindi ito maaari. Imposible, imposible. Kayo mga taga-Apex, inaabuso ang kapangyarihan nyo. Ang mahal ko ay buntis pa. At ginaganyan mo siya. Nasaan ang hustisya? Kayo mayayaman, akala nyo kayo na, ha? Hindi ko kayo kayang labanan. Pero dinadala ko ang anak ni Julian. Ganyan mo ako tratuhin. Hindi ka ba takot sa karma? Buntis naman siya. Hindi ba masyadong malupit ito? Hindi ko alam na si Ginang Sterling ay walang puso. Sigurado ka bang gusto mong ipagpatuloy ang pagpapanggap? Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Magsabi ka ng totoo. Aminin ang ano. Wala akong ginawang masama. Sige, dadalahin ko yung lalaki mo rito. Kaya mo bang harapin siya? Sino ka ba? Lumabas ka. Ngayon. Akin ang bata. Sinabi niyang maghintay ako ng ilang buwan. Hintayin si Julian na umaga sa Spain. Pagkatapos, makakakuha tayo ng bahagi ng pera ng Apex Group. Ano? Hindi ka ginoong Sterling ang batang ito? Nakakahiya talaga. Sinungaling ka talaga. Magkano ang binayad niya sa iyo? Niloko mo ako. Mayroon akong mga tala ng pag-uusap at mga resibo ng paglipat. Gusto mo bang makita? May sasabihin ka pa ba? Mahal, pakiusap. Hayaan mo akong magpaliwanag. Pinilit niya ako. Huwag mo akong tawagin, mahal. Ikaw. Sinira mo ako. Tama na. Mula ngayon, si Chloe ay walang kinalaman sa akin o sa Apex Group. Julian, hindi mo to magagawa. Ang anak ko ay nagdadalang tao pa sa iyong anak. Hindi ko yan anak. Nakita ninyo lahat ang ulat. Grace, pagsisisihan mo ito. Sumusumpa ako, pagsisisihan mo ito. Nanay. Ayos lang. Alam ko. Para linawin ang lahat, sa inyong lahat, ilalabas ko na ang lahat ng ebidensya. Diyos ko, ito ay isang pagbatay. Talagang walang batas ang mga taong ito. Lalabas na sa publiko ang lahat. Walang anumang pagpapaumanhin. Ginang Sterling, maghahabol ka ba ng mga kasong kriminal laban sa kanya? Bibigyan siya ng batas ng nararapat na parusa. Hindi pinoprotektahan ng Apex ang mga kriminal. Hindi rin ito natatakot sa mga banta. Ginang Sterling, ang mga chismis sa internet. Lahat ng mga chismis ay lilinawin ngayon. Apex ay hindi matitinag ng isang sinungaling. Nanay, uminom ka ng tsaa. Nanay, pasensya na. Masyado akong nagtiwala sa kanya. Muntik na kitang mapahama. Wala kang utang sa akin. Ang kulang mo ay ang kakayahang makilala ang tao ng tama. Naiintindihan ko. Simula bukas, ikaw na ang formal na mamamahala ng kumpanya. Magpapahinga ako. Nanay, hindi ka pa lubusang gumaling. Ayos lang ako. Ang iyong ama ang nagtayo ng imperyong ito. Kailangan mong protektahan ito. Hindi ko ito kayang patakbuhin magpakailanman. Ako na bahala, nanay. Huwag kang mag-alala. Arthur, lumaki na ang ating anak. Kevin, gawin mo ang isang bagay para sa akin. 2 milyong piso. Ano iyon? Kidnapin si Grace. Kapag nakuha na natin ang pera, pakakawalan natin siya. Iyan ang tagapangulo ng Apex Group. Masyado itong malaki. Kung mahuli tayo, hindi biro yun. Okay ka na ba ngayon? Ang 2 milyong piso ay tatagal sa iyo ng maraming taon. Magkano ang pantubos? 50 milyong piso lahat, makukuha mo ang 2 milyong piso. Gusto ko munang 300,000 piso bilang deposito. Narito ang 200,000 piso. Ang natitira pagkatapos gawin. Sang-ayon. Kailan natin gagawin? Mas maaga, mas mabuti. Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko siya sa kanyang mga tuhod, nagmamakaawa sa akin. Hintayin mo ang signal ko.
Walang ingay. Sumigaw ka. Papatayin kita, ha? Aray! Kinagat niya ako. Bilisan mo. Isakay mo siya sa kotse. Nasa amin ang iyong ina. Maghanda ng 50 milyong piso na cash sa loob ng 3 araw. Huwag tumawag ng pulis. Kung gagawin mo, mamamatay siya. Sino ito? Alam mo kung sino ang iyong ginagalit. Huwag kang magpakatanga. Julian, huwag kang mag-alala sa akin. Napakarami nila. Narinig mo siya. 3 araw. Hintayin mo ang tawag ko. Ginoong Sterling. Sige lang, Sterling ay nawawala. Ang kanyang telepono ay natrack sa garahe. Sinuri ko ito at ito lang ang natagpuan. Siya iyon. Si Chloe iyon. Ginoong Sterling. Dapat ba tayong tumawag ng pulis? Hindi pa. Tiyak na pinapanood niya tayo. Ihanda mo na ang pera. At siyasatin mo si Chloe. At lahat ng kanyang nakausap, ginagawa ko na. Ginoong Sterling, nahanap ko na. Bago nagkaproblema si Chloe, madalas siyang makipag-ugnayan sa isang lalaking nagngangalang Kevin. Tunay na pangalan, Kevin, may record, nabilanggo ng 3 taon dahil sa pagdukot at pangingikil. Siya nga. Ipadala mo sa akin ang litrato. Naipadala na. At mayroon akong 8 tao nakahanda. Paano ang pera? 50 milyong dolyar na cash ay sobra. Kailangan ng bangko ng hindi bababa sa 2 araw. Nakakalap ako ng 20 milyong dolyar sa ngayon. Ang natitira. Sapat na. Hindi niya talaga makukuha ang pera. Ginoong Sterling, ibig mong sabihin, Sa pagpapalitan, ipapaambush mo siya ng mga tauhan mo. Gusto ko siyang mahuli sa akto. naiintindihan. Chloe, ano ang gusto mo sa akin? Julian, sa wakas ay tinawagan mo ako. $50 milyong, hindi bababa kahit 1 sentimo. Ang buhay ng nanay mo ay nakasalalay sa iyo. Kailangan ko munang tiyakin na buhay ang nanay ko. Video call ngayon din. Ipakita mo sa kanya. Julian, nanay, saan ka nasaktan? Ayos lang ako. Kita mo, buhay siya. Hintayin mo ang tawag ko sa loob ng 3 araw. Subukan mo ang anumang kalokohan at makukuha mo ang bangkay niya. Pero kung gagalaw ka pa ng isang daliri sa nanay ko, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Matapang na salita. Pinatay niya ang tawag. Kahit makuha mo ang pera, hindi ka maaaring tumakas magpakailanman. Tumahimik ka. Bukas ng alas 3 ng hapon sa angin na bandunang pantalan ng silangan, pumunta kang mag-isa, magdala ng pera, at kung gagawa ka ng kahit anong kalokohan, mamamatay siya. Kailangan ko ng video call para makasigurado na buhay ang nanay ko o hindi tuloy. Sige, sandali lang. Julian, May 3 lalaking kasama siya. 2 ang kita, 1 ang nakatago. Kukuha ako ng ilang lalaki at mag-set up ng ambang maaga. May tambak ng lalagyan sa silangang bahagi. Pwedeng tayong magtago doon. Manatili kang nasa likod at maghintay ng aking senyas. Naunawaan. Hindi ko siya hahayaang makaalis ng pantalan ng ganito lang. Nasaan ang pera? Kailangan ko munang makita si nanay. Nanay, ibigay mo na. Niloloko mo ba ako? Blankong papel ito. Ang ibabaw ay totoong pera. Sapat na para makaraos ka saglit. Pakawalan mo siya. Ibibigay ko ang iba, mamaya. Akala mo ba 3 taong gulang ako? Julian, hindi ka naman pala tanga. Pero hindi ka dapat pumunta mag-isa. Julian, akala mo ba talagang hahayaan ko siyang umalis? Nalaman ng nanay mo ang tungkol sa akin. Mamatay siya o ako ang mamatay. Akala mo ba babayaran talaga kita? Anong ibig sabihin yan? Hindi ako tumutupad sa salita ko sa mga taong tulad mo. Ibagsak mo muna siya. Tinawagan mo ang pulis? Pinalaan kita.
Huwag mong guluhin ang nanay ko. Huwag kang bumaril. Sumusuko ako. Pakawalan mo ako. Hindi ka matakas. Sinira mo ako. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Kung sana'y binigyan mo ako ng mga bahagi noon, wala sana itong nangyari. Ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Naaalala mo ba ang sinabi ko? Pagsisisihan mo ito. Mabuti ang paggaling. Mabuti ang paggaling ng sugat. Pwede ka nang umuwi bukas. Magpahinga ka pag-uwi. Huwag labis-labis. Salamat, Doktor. Julian, kumusta ang kumpanya? Maayos naman ang lahat. Sumusuporta sa iyo ang mga shareholder. Si Chloe, ano ang nangyari? Nasintensyahan na. 12 taon si Kevin. 8 taon si Chloe. 2 taon si Martha. Pagdaraya sa kasal, kidnap, sinadyang pananakit. Maraming bilang. Nararapat lang sa kanila. Nanay, malamig dito. Pumasok na tayo. Arthur, lumaki na ang anak natin. Nanay, ako na ang bahala sa pamilya mula ngayon. Mag-relax ka lang at mag-enjoy sa buhay. Si, Nanay, umuwi na tayo.